Nasilaw sa mga laruan at candy ang paslit na si Cecil. Ang inakala niyang regalo, kapalit pala ay kapahamakan. Yung molestation is yung hinahawakan kanila, tapos pinahahawakan nila sa'yo yung mga part na maselan. Ang nakakapagtaka doon is, na-enjoy ko yun ng bata ako. Pakitingin ko, isa yung expression ng love sa akin. At sa pagdaan ng maraming taon, bit-bit niya pa rin ang pait ng kahapon. Sa school kasi tinuturo yung tungkol sa reproductive system. Tapos tinuturo din nila na wag niyong hahayaan na pahawak yung mga part ng katawan na yun. Tapos yung mga classmate ko, pinagtatawanan nila yun. Tapos sabi nila, nakakahiya yun, hindi na yung virgin. Biglang sabi ko, paano yun nangyari sa akin? Sa isip ko, nakakahiya yun nangyari sa akin, kailangan walang makaalam nito. Gayunpaman, maaga siyang nabulag ng maling pag-ibig na nagtulak sa kanyang ibigay ang sarili sa kasintahan. Mahal ko siya, mahal niya ako, eto na, baka mawala pa eh. Subalit ang masalimuot na nakaraan ay muling nagbalik sa kasalukuyan. Mahal, bakit parang hindi ka masaya? Bakit hindi ka dinugo? Di ba first time natin ito? Hanggang sa umamin na ako. Simula noon, binubugbog na niya. Sabi niya, niloko ko siya, ba't hindi ko sinabi yung ganung bagay. Sa dami ng lalaki nakagamit sa'yo, ngayon ka pa umindi sa akin. Ayoko! Salim to! Malis ka din! Naging hamon sa kanya ang pag-iwan ng kasintahan, lalo na't siya ay nagdadalang tao. Kaya nang maipanganak ang kanyang supling, agad siyang naghanap ng trabaho para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Parang ang laki ng kita mo. Pareho lang naman tayo masahista dito ah. Bago ka dito, no? Kung gusto mo kumita ng malaki, nag-extra service ka. Ha? Extra service! Malalaman mo din yan. Sabi ng utak ko, kahit ano gagawin ko, kahit anong klaseng trabaho papasukin ko, mabuhay ko lang yung anak ko. Sa loob ng 4 na taon, katawan ang naging puhunan niya para umahon sila sa hirap. Sa isang araw, ay pwede kang kumita ng ranging 5,000 to 10,000. Pag hindi ka nakipag-sex, wala kang pera, wala kang maiuwi. Eventually, siyempre, kailangan ko ng pera. Ginawa ko na rin. Pero bandang huli, na-enjoy ko na siya. Na-enjoy ko yung ginagawa sa akin. Na-enjoy ko yung perang nakukuha ko. Na-enjoy ko yung pagkain na bibili ko dahil sa perang yun. At yung luho na nakukuha ko. At yung pera na naibibigay ko sa pamilya ko. Na anything na hingi nila, na ibibigay ko ng madali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang kanyang dating kasintahan. Alang-alang sa kanyang anak, pumayag siyang makipagbalikan. Kahit batid niya na siya ay magiging isang kabit. Mahal ko siya, hindi ko na iniintindi kung tama ba to, mali to. At akin siya. Nauna kami magsama, kaya okay lang kung may asawa siya doon. Pag nandito siya sa Pilipinas, ako yung kasama niya. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ay nagahari pa rin ang labis na kalungkutan sa kanyang puso. Dito siya kinatagpo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang tiyahin na nagyaya sa kanyang dumalo sa isang Christian service. Pagdating ko dun sa pintuan ng church, ang naramdaman ko na parang ako may isang mabigat na dala-dala na ibinaba ko ang ginhawa ng pakiramdam. Yung preaching is about Matthew 11:28 at sabi ni Jesus, yung napapagod na, nabibigatan na, lumapit kayo sa akin. Buong buhay mo naman, alam mo namang namolestya ka, prostitute ka, tapos ang Lord, ipinararamdam niya sa akin ng oras niya yun na malinis ka, tanggap kita at mahal kita. Shinare niya sa akin yung gospel. Yung pag-surrender mo ng life kay Jesus Christ kasi hindi mo naman kaya magbago mag-isa. Yung klase ng buhay ko, alam kong papuntang impyerno yun. Kaya nung sabihin ni Pastor na yung kasalanan ko, binayaran ni Jesus Christ doon sa cross, lahat. Wala siya itinira, lahat. At yung kasalanan na yung bayad na yun, magkakaroon ako ng assurance na yung buhay na walang hanggan. At hindi lang yun, yung buhay ko dito sa mundo, aayusin niya. Agad niyang pinutol ang kanyang ugnayan sa kasintahan habang pilit niyang tinalikuran ang trabahong nakagawian. Meron akong calling card ng kliyente ko. Minemorize ko yung number, saka ko pinungit. Tapos saka ko denial. Mali yung dial, mali yung number. Palaging ang lahat ng nakaka-receive ng call, ma'am, wrong number po, wala pong ganitong tao. Yung unang araw na tinanggap ko si Christ bilang aking Lord and Savior, yun na yung huling beses na lumuwas ako ng Manila.
para magtrabaho bilang prostitute. Wala lang akong ginawa kundi attend lang ako ng Bible study. Sobrang na-enjoy ko yung Bible study kasi doon ang gaan-gaan ng pakiramdam ko. Naging tulay ang kanyang pastor upang makilala niya si Ramil na nooy nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi nagtagad, nagtapat ito ng pag-ibig sa kanya. Naglakas loob siyang ikwento ang kanyang nakaraan. Kalakip ang panalangin na siya ay tatanggapin ni Ramil. Ramil? Cecil, gusto ko lang malaman mo na wala na akong pakialam sa nakaraan mo. Dahil binago na tayo ng Panginoon. Ikinasal ang dalawa at nabiyayaan ng isang anak. Ngayon, buong pamilya silang naglilingkod sa Diyos. Every time na nakikita ko yung mister ko, nakikita ko si Jesus sa kanya. Kasi hindi niya ako sinusumbatan kahit kailan. Tinatrato niya ako na malinis na babae. Sa panahon na hindi mo mahal yung sarili mo, at wala na, ikaw mismo, itinatapon mo na yung sarili mo. Si Jesus pala sobrang mahal ka niya. Gustong-gusto niyang maranasan mo yung pagmamahal niya. Na aabutin ka niya, tutulungan ka niya, aayusin niya talaga yung buhay mo. Na ang gagawin mo lang pala is payagan mo na mahalin ka ni Jesus. Doon mo ma-appreciate na yung bakit palang nakaraan na yun, na ikinahihiya ko noon. Ngayon, isa pala siyang napakagandang kwento. Nakakaya proud ito ikwento dahil ito yung ginawa ng Panginoon sa'yo. Amen and amen. What a powerful story, especially yung pagka-blunt niya, napaka-transparent niya, di ba? Napaka-honest. It's so powerful a story talaga yung kwento ni Cecilia. Dahil nga, she's willing to accept, to admit na nagustuhan niya yung mga ginagawa niya kasalanan. And we, di ba, nung gumagawa tayo ng kasalanan, masarap talaga magkasala. Ang hindi lang natin naiisip is kung sino sinasaktan natin pag nagkakasala tayo. Yun lang naman ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Umamin, sumuko sa mga kasalanan natin dahil siya lang ang magliligtas sa atin. Amen. Bawo kami sa iyo, Cecilia, and thank you for sharing your very powerful story. Have things happened in your past that you're ashamed of, that you've tried to hide all these years? Nasira ba ang iyong buhay dahil sa trauma o pagkakamaling yun? Jesus, kapatid, Jesus knows everything about you, and He still loves and accepts you. He can heal you and make you whole. Amen. Jesus can give you a brand new start. Tulad ng ginawa niya kay Cecilia. And if you're watching right now, sawang-sawa ka na sa buhay na magulo, you feel like you're dirty, you're not worthy, you have no worth, feeling mo it's the end. But right now, God is speaking to you right now. And if you want to accept this brand new start, kagaya ng naranasan ni Cecilia, join me now in this prayer of faith and surrender. Manalangin tayo. Aming Diyos Ama sa langit, maraming salamat po dahil meron kaming pagkakataong lumapit sa inyo. Meron kaming pagkakataong sumuko at umamin na hindi namin kayang magbago. Ngayong oras na ito, sa mga nanonood ngayon, if you are willing to accept this salvation from God, just say this prayer with me. Dear God, I accept your love. Forgive me from all my sins. Alisin niyo po ang lahat ng mga karumihan mula ng aking nang nagawa ko ng nakaraan at ngayong oras na ito, ako po, Panginoon, ay lumalapit at sumusuko sa inyo. Maraming salamat dahil sa inyo ko nakatagpo ng tunay na pag-ibig. Ngayong oras na ito, Panginoon, linisin mo ako. Sabi ng iyong salita, your blood cleanses us, forgives us from our sins. Kaya mong linisin, kaya mong baguhin, kaya mong pagalingin, Panginoon, ang anumang karamdaman, kamalian sa aking pagkatao. Tinatanggap kita ng buong puso, buong pagkatao, naniniwala ako, nananampalataya na ikaw ang solusyon, ikaw ang sagot sa lahat ng aking mga kasalanan, Panginoon. Salamat po sa bagong pag-asa, sa bagong simula, sa bagong buhay, kasama ka. Salamat sa kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas,
At kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space your name, space location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Do you need prayers for healing, for financial blessing, for protection, or provision for your family? Ano man ang inyong pangangailangan, we're ready to pray for you any day of the week, 24 hours a day. Just call us and tell us your concerns. Our numbers are on your screen. If you want to grow deeper in your love and faith in Jesus, make Bible reading your daily habit. To help you do that, we've created a daily devotional in Taglish titled Tanglaw. We have a mobile app where you can read the message for the day, or you can listen to the audio version. You can download Tanglaw for free from the Google Play Store or listen to Spotify or Apple Podcast. Meron ba kayong anak na sobrang pasaway, ayaw tumino, kahit anong klaseng disiplina o paggabay ang gawin ninyo? Don't give up and don't lose hope. Watch what God can do in the life of your problem child. That story after these messages. For the past 29 years, CBN Asia has been proclaiming Christ and transforming lives. We couldn't have done it without the help of our partners. We invite you to continue the journey with us and be a blessing to others. For your donation of 2,500 pesos, you will receive a limited edition CBN Asia statement shirt. Together, let's proclaim that God is good. Be a CBN Asia partner today. Partners of CBN Asia, lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. What I did when I was young was basically sex, drugs, and rock and roll. Mula sa isang prominenteng pamilya si Chito at laki sa layaw. Kaya naman sa edad na 12 taon pa lamang ay naglaho na ang kamusmusan dahil sa pagkalulong sa droga. That's when we started to experiment with my classmates with drugs. And all of that had the influence basically came from listening to a lot of rock music, basically. We started to grow our hair long, we started to smoke pot or marijuana. So that's how it started. But that evolved into deeper things, like it opened up a lot of newer things for me. I'm very wild, very violent because of the drugs I took. Nang malulong sa droga ay tuluyan na ring nalubog si Chito sa masamang gawain. What I did when I was young was basically sex, drugs, and rock and roll. I just stole money from my parents to buy drugs, sold everything in our house to buy drugs. Of course, I was young, I could not afford drugs. So I had to steal and do a lot of crazy stuff, sell everything. To the point of, even selling myself, with my friends, we would, hang out with gay. Maging ang sariling pamilya ay kinalaban niya. I didn't want to do what my parents wanted to do because for me that was very uncool. One of the things, I got also very violent at home. When I would not get my way or money, I would just destroy things in our house. My mom and dad were heartbroken. They were very distraught and very heartbroken. They did not know what to do. They were desperate and just doing whatever they could to change me. I would even get into fist fights with my dad. I would basically fight with my dad. And I would curse them to death. Ang ganitong buhay ni Chito ay tumagal hanggang sa gulang na 21. Sa edad din na ito, una niyang nasumpungan ang Panginoon. That time, I've tried all religions. I tried Buddhism, I tried Transcendental Meditation, I tried everything. I've tried because I was really looking for something deeper. I really wanted God, basically.
I wanted to be satisfied, basically. That's why I was taking drugs. And I've been watching a lot of, 700 Club. I understood what the gospel was. But I got very tired with my drug habit. Nobody convinced me it was me. It was me really looking wanted to be satisfied, wanting to know God. So I basically just received the Lord, and after a month, I went back to my drugs. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon si Chito na pumunta ng Amerika. Inakala niya na makabubuti iyon para tuluyang makalaya siya sa tanikala ng droga. Ngunit sa di inaasahang pangyayari, I got hooked heavier on cocaine and heroin. Drugs still had a strong hold on me, so I went back to drugs. I decided to come home. And I said, if I stayed longer in America, I think I won't last, I'll die. Because my drug habit was so heavy, I'd spent like $500 a day on cocaine. There came to a point that I said, Lord, I need to come back. If I don't come back, I'll die. I'll die apart from you, and that scared me. Because I knew if I died apart from God, I'll go to hell. Nang makabalik sa Pilipinas, ay naging masigasig na si Chito na magbalik loob sa Panginoon. Ginugol niya ang kanyang panahon sa pagtatrabaho na kinailangan ang madalas niyang pagbibiyahe sa iba't ibang bansa hanggang sa nagdesisyon siyang manirahan sa Australia. Doon ay lalo siyang napalapit sa Panginoon. Walking the streets in a street in Sydney called King Street, and then I saw the church there that had that big banner, "Glory to God in the highest." And one thing I really loved was they were taking care of the poor. And that's one of the things that my father really brought into my life, was loving and taking care of the poor. Because I know this is what Jesus wanted us to do. So, ayun, na-attract ako doon. And then I served the Lord there in that church for 5 years. Ang paninilbihan ni Chito sa Newton Mission ang siyang tuluyang nagbigay sa kanya ng kalayaan sa droga. I got delivered from drugs. My life changed. Scripture says that God comforts us. He is our comfort. And when we are comforted by God, we become a comfort to others. I've become a comfort now to others that are going through the same experience today, being able to minister to people that are addicted to drugs, or any kind of pain that has gone through my life. Now that God has restored that area of my life, or whatever area in my life, I'm able to minister the comfort of God in those areas to other people. Muling bumalik si Chito sa Pilipinas at dito na rin nagkaroon siya ng sariling pamilya. Isang mensahe ang ibinigay ng Panginoon sa kanya na lalo pang nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. In 1997, we started feeding children on the streets here in Pasig with sandwiches, packed lunches. Then we opened up the orphanage, Jesus Loves the Little Children Foundation. Nakakatuwa naman na ang Panginoon pwedeng gamitin kahit sino, kahit yung mga nasira ang buhay. Dahil sa Panginoon may second chance eh. Ang hindi lang naman nagbibigay ng second chance ang tao eh. Pero pag nakilala mo ang Panginoon, bibigyan ka niya ng second chance. Hindi ka lang niya bibigyan ng second chance. Yung plano mo sa buhay mo, mas magiging mas maganda kasi mas maganda yung plano ng Diyos. Ang buhay ni Chito ay inialay na niya sa Panginoon bilang isang tapat na lingkod niya. Kasama na dito ay ang pagtulong niya sa mga naulilang kabataan. Naniniwala si Chito na inilagay ng Diyos sa puso niya ang pagtulong sa mga kabataan dahilan na rin sa kanyang nakaraan. Kung siya na may mga magulang na gumabay sa kanya ay nalihis pa ng landas, paano na lang yung mga kabataan na may magulang man ay hinahayaan na lang silang magpalaboy-laboy. Pag tinitingnan ko ang father ko, saka mother ko, hindi ko ma-imagine yung pinagdaanan nila nung nagiging rebelde ako. Pero, it's one thing, they never gave up on me. Mahal ko yung anak natin na yun, Mami. I'm just so grateful that the Lord gave me parents that never gave up on me. And I know that's God's love for me. That's the manifestation of the Father's love for me. Wow. I love yung sinabi ni Bishop Chito na
pwede nang gamitin ng Panginoon, ginagamit ng Panginoon ang mga taong nasira ang buhay. Kasi tayo, mga nasirang buhay, understand kung anong buhay ng isang sira ang buhay. And so it's easier for us to relate na nakakaintindi kasi tayo. Amen. At dito na-highlight na ang pag-ibig ng Diyos, His love never fails. Amen. At kahit naubos na ang ating pasensya at pagmamahal, Jesus will continue to love the unlovable people until they become true children of God. Amen and amen. And that's what he did for Chito Sanchez. Right now, I'd like to pray for parents who are having problems raising and reforming their children. Let's bow our heads now and pray. O Diyos Ama, maraming salamat, Panginoon, sa ginawa niyo sa buhay ni Chito. Father, maraming salamat na binigyan niyo siya ng magulang na hindi po tumigil sa pagmamahal nila sa kanilang anak, hindi po tumigil sa pag-alaga sa kanya, pag-reach out sa kanya. Father, may nanonood sa amin ngayon, sa oras na ito, na Lord, hindi sila nagkaroon ng ganyang klaseng mga magulang. Maaring iniwan sila ng magulang. And Lord, so hindi sila minsan hindi sila nakatikim ng pagmamahal ng ama o ina. Father, right now, hinihiling ko po sa inyo that you would supernaturally, sovereignly move, Panginoon, para sila ay makadama ng inyong pagmamahal sa kanila. Father, would you wash each one now with your blood? Lord, yung nakaraan, burahin na po ninyo. Wash them clean, Father, and give them that sense of you and your fatherhood, O Diyos. Father, touch them now. Give them a wonderful new life, Father, beginning from now on. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Naisip mo na ba na ang benteng hawak mo ay posibleng makatulong sa libo-libong tao? Para sa grade 12 student na si Charis, posible ito. Masakit man para sa kanya na makansela ang kanyang graduation, hindi naman ito naging hadlang para gawin ang kanyang bagong misyon. Kaya katuwang ang mga kaibigan, sinimulan nila ang donation drive na #May20Ako. Layunin nito na makapagbigay ng face mask at hand sanitizers sa mga kababayan ngayong panahon ng pandemic. May20Ako consists of 13 people. Lahat po kami ay senior high school students. Nagsimula ito noong March 16. Nag-message sa amin ang aming former teacher na gumawa tayo ng call for donations para sa mga homeless. Bakit 20? Dahil gusto namin ito maging inclusive sa lahat. Hindi naman lahat ng students ay makakapag-donate ng 1,000, 500, or 100. Pero as low as 20 pesos, you can help the street dwellers, the homeless, the informal workers. Dahil sa kanilang Facebook at Twitter post, marami sa mga kabataan ang nakiisa sa kanilang Send 20 campaign. At sa loob pa lang ng isang araw,
agad na silang nakalikom ng 100,000 pesos. Our initial goal is 2,000 pesos, which is to buy 100 pieces of hand sanitizers. Pero the Lord multiplied His blessing so that He can use us to bless other people as well. The more that He blesses us, the more po kami magtatrabaho to reach out to other people, to reach out to the needy. Dahil patuloy ang pagbuhos ng cash donations, nadadagdagan din ang kanilang mga pinamimigay tulad ng grocery items, hygiene kits, mga pagkain, face shields at mga PPEs. Mga homeless and street dwellers ang napili naming mga beneficiaries who are at greater risk of COVID-19. Then, nakapagbigay rin po kami ng mga medical supplies sa hospitals, donations sa certain foundations. At ang kanilang 20 pesos, may sukling ngiti at pasasalamat mula sa kanilang natutulungan. Nakakawala po ng pagod every time na nakakatulong kami, lalo na pag nagti-thank you sila. Kasi kung masaya sila, mas masaya kami para sa kanila. Mula Malabon, nakarating na rin sa Caloocan, Pampanga at Cavite ang kanilang programa. Matapos maengganyo ang ilan pang kabataan na magsagawa rin ng donation drive sa kanilang mga lugar. Patunay nila ito na ang Generation Z ay malaki rin ang naiaambag sa lipunan. Sa kabuuan, higit 800,000 pesos ang kanilang nalikom na pera, habang 1,500 families at 70 hospitals naman ang kanilang naabutan ng tulong. Magpapatuloy po kami sa mission na ito because we believe that God trusted us this work, and since He trusted us with this work, we have to do our best to be a salt and light for our neighbor. We would like to thank our parents for supporting and trusting us to do this work, and also establishing our value ng heart for helping other people. In behalf of my 20 ako, maraming salamat po. All the people na nakasama po namin, tumulong po sa amin. We want to thank, the Lord, grabe. I don't think we'll get this far without His wisdom and provision. Totoo nga that we can all do something through our small actions. And our 20 pesos is making 2020 a better year for us all. Wow, what an amazing and inspiring story. Salamat, Charis, for being an example to all of us. Naway dumami pa ang katulad mo upang mapawi ang kahirapan sa Pilipinas. Truly, Jesus can turn tragedy into triumph, our hurts into joy, our sufferings into miracles of healing, our failures into a better chance to overcome. Heto ang pangako ng Apostol Pablo sa mga natalo, nasaktan o nabigo. It's a very encouraging verse. I'll read it first in Tagalog. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. And now here is the English translation which says, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Truly, God has a plan and purpose for those who follow Him. Thank you all for watching. Join us again next week for another inspiring, hope-filled episode. God bless you more and more.